Inaresto ang opisyal noong August 22 sa Taal, Batangas. Yun mga kababayan, gunggunam, gunggunam. Pati ito mga congressman nakikipagpaligsahan at nakikipag-unahan na mga kababayan. Kung kailan naumpisa na ang investigasyon sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, ito naman at nagpapakitang gilas. Ang mga congressman, mga nasa kamara, magsasagawa din daw po ng investigasyon mga kababayan. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, bakit ngayon? Bakit ngayon pa na nagsimula na po ang Blue Ribbon Committee, tsaka naman po sila mag-iimbestiga? Ayun, magandang araw po sa inyo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Long time no see, ang inyong lingkod. Meron tayong breaking news ngayon mga kababayan. Breaking news na naman. Breaking news naman po talaga ito. Alam nyo mga kababayan, mula po nang inumpisahan ni Senator Rodante Marcoleta, ang tungkol po dito sa flood control investigation sa anomalya o ang tungkol po dito sa anomalya sa flood control, napakarami pong naglabasan na mga proyekto, na mga palpak na proyekto mga kababayan. Opo, at kumakalat po ngayon sa social media ang napakaraming mga pinopost nila ng mga taong bayan, yan talagang nagpo-post. At hindi lang po yan, napakarami po ang nagsusumbong doon sa website na kung saan yung sinabi ng ating Pangulo na isumbong mo sa Pangulo tungkol nga po dito sa flood control project mga kababayan. At dahil dyan mga kababayan, meron din naman pong magandang ibinunga ng ginawang investigasyon, at hindi lang meron kundi marami. Kasi po kung napapansin nyo mga kababayan, yung ating mga sirasirang mga proyekto tungkol dyan sa flood control, mga kababayan ay nag-uunahan na po. Nag-uunahan po silang magpaayos ng mga sirasira at mukhang hindi na yata sila natutulog, ino-overtime nila ang paggawa ng mga nasira na mga flood control projects mga kababayan. Talaga naman pagka hindi nila isinaayos ito mga kababayan, aabutan sila ng investigasyon, mananagot po sila sa batas mga kababayan. Dahil dyan yung ating plus report at saka breaking news, dahil dyan sa flood control na yan, meron pong isang district engineer na gustong manuhol mga kababayan na huwag nang ituloy ang investigasyon tungkol sa flood control mga kababayan. Ito po, babasahin ko lang po. Ang source natin, walang iba kundi ang ating pinagtitiwalaan Net25 News and Information. Ito, basahin ko lang to Ayun, kakasuhan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo matapos umanong tangkaing manuhol ng 360 million. Napakalaking halaga po nito mga kababayan. Oo, napakalaking halaga po ito. Sipin mo, susuhulan mo yung isang congressman, wag lang ituloy ang investigasyon sa flood control project mga kababayan. Batay sa impormasyon, inalok umano si Leviste ng 5 hanggang 10% kickback mula sa 3.6 bilyong proyekto sa 2025 budget, katumbas ng 180 hanggang 360 million. Inaresto ang opisyal noong August 22
sa Taal, Batangas. Yun mga kababayan. Gunggunam, gunggunam. Yan ang napapala mo mga kababayan. Inaresto ito. At ito po ay kakasuhan na mga kababayan. So, hindi lang po ito mga kababayan, marami pa po, marami pa po. Aabangan po natin yan, marami pa pong lalabas dyan na mga katiwalian, mga nagnakaw, mga nambalahura, mga tawag dito ng gundaway sa Ilocano, nagsamantala. Pinagsamantalahan po nila yung pera ng bayan mga kababayan, yung pondo ng bayan mga kababayan. Hindi marapat ito talaga. Salamat na lang. Salamat na lang po at meron tayong Blue Ribbon Committee na pinangungunahan po ni Senator Rodante Marcoleta. At dahil dyan mga kababayan, pati ito mga congressman nakikipagpaligsahan at nakikipag-unahan na mga kababayan. Kung kailan naumpisa na ang investigasyon sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, ito naman at nagpapakitang gilas. Ang mga congressman, mga nasa kamara, magsasagawa din daw po ng investigasyon mga kababayan. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, bakit ngayon? Bakit ngayon pa na nagsimula na po ang Blue Ribbon Committee, tsaka naman po sila mag-iimbestiga? At ang isa pa pong rason dyan mga kababayan, katulad nga po ng sinabi ni Sandro Marcos mga kababayan, paanong iimbestigahan? Hindi pwedeng anya bas imbestigahan o hindi pwedeng anya na imbestigahan ang kanilang mga sarili. Ano po ang ibig sabihin nun mga kababayan? Marami po kasi ang napapabalita di umano na sangkot ng mga congressman tungkol dito po sa maanumalyang flood control projects mga kababayan. Lalabas lahat po yan, sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, kung napanood nyo po yung live noong Biyernes, sa susunod na hearing, sa susunod na hearing, lalabas po lahat yan. Matindi ito. Magkakaalaman na talaga mga kababayan, yung mga buhaya, mga crocodile, na pinamumunuan ni na, hindi ko nasasabihin, kilala nyo na po yon mga kababayan. Eto ngayon mga kababayan. Kung napanood nyo, yung nagbabiral pa na isa pa, ano pa yon? Ipinagmalaki mga kababayan. Ipinost ko nga po dun sa reels tuloy. Sa ating short video mga kababayan, yung nabago ang buhay tungkol sa DPWH mga kababayan. Yung mag-asawang Diskaya mga kababayan, ipinagmalaki pa. Ipinagmalaki talaga na yumaman po sila at nabago ang kanilang buhay dahil sa DPWH, sa kanilang mga napakaraming mga kontrata mga kababayan. Isipin mo, siyam pala po ang kanilang kumpanya na kung saan kumukuha ng mga kontrata sa DPWH mga kababayan sa flood control projects. Mantakin mong napakarami po nilang mga sasakyan at hindi lang po basta-basta sasakyan yan mga kababayan. Yan po ay mga luxury cars na imported pa yung iba dyan. Napakalalaki po ng halaga niyan at hindi mo mabibili yan kung wala kang maraming pera mga kababayan. Itong mga ito ay talagang bilyonaryo po itong mga ito mga kababayan at yan ipinagmalaki pa talaga nila na sila po ay kumita. Sila po ay yumaman dahil po dyan sa DPWH mga kababayan. Dahil dyan, susundan po kayo. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta po doon sa kung sakaling hindi nila maibalik, kukunin lahat yan. Wala na. Kukunin lahat ng mga sasakyan na napundar ninyo. Kung hindi maayos, yung mga proyektong ginawa ninyo, babayaran at ibabalik nyong lahat yan, mga kababayan. Sana, ito na ang simula. Opo.
ito na po ang simula ng pagbabago. Kahit papaano makikita na po natin yung unti-unting development o kaya unti-unting pagtutuwid sa mga likong mga pangyayari. Sana po ay sabayan. Sabayan. Itong si Presidente naman po kasi masipag sa ngayon mga kababayan na mag-iikot o nag-iikot-ikot, tinitingnan yung mga flood control project. Okay po yan na Mr. President. Congratulations for the job well done. Sinasaluduhan po namin kayo dyan. Pero, sabi nga ng iba dapat kasuhan. Hindi yung sinasabi lang nakakasuhan. Hindi. Ilabas ang kaso. Talagang may mananagot talaga. Ganoon dapat. Mr. President, opo, kasuhan niyo po sila. Nang sa ganun na hindi magtanda at hindi na po sila umulit. Ito namang si Senator Panfilo Lacson, mga kababayan. Sabi nga, sabi nga ng post ng isa nating host sa ganang 10 taon na. Napaulit-ulit na yan ang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Pero hanggang ngayon, wala ni isa na kinasuhan siya, mga kababayan. Senator Ping Lacson, salamat po sa pag-expose po ninyo sa mga katiwalian sa flood control projects. Pero wag lang po sanang humangga sa mga sali-salita, ngaw-ngaw, ngawa-ngawa, kuda-kuda. Kailangan may masampulan. Kasuhan kung sino dapat managot, mga kababayan. Hindi po ba? Bueno, mga kababayan, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Yun lang ang aming maibabahagi sa araw na ito, mga kababayan. At muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig na walang sawang sumusuporta sa atin. Ay lagi po namin sinasabi po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.